Mula sa pagiging X Factor finalist at Instagram influencer, ngayon ay isang sikat na Instagram model na inakusahan ng pagpatay sa isa pang influencer ayon sa mga taga-usig sa ibang bansa. Di umano'y sinagasaan niya ito gamit ang Mercedes sa labas ng mamahaling nightclub sa London kasabay ng chismis sa alitan nila. Ito ang scandal na inihatid ni Lawrence Cron. Ako, si Sierra Gillespie. Isang Instagrammer na nakabase sa London ang ngayon ay nakakulong at nahaharap sa pinakamabigat na kaso matapos umanong sagasaan ang kapwa-influencer gamit ang kanyang sasakyan at iwanan itong halos patay na. Nangyari ito matapos ang ilang buwang naiulat na alitan ng dalawa mula sa pag-unfollow, posibleng karibal sa pag-ibig at ngayon ay tinatawag ng taga-usig sa Inglaterra na pagpatay. Ang iskandalo ngayon ay magdadala sa atin sa London, Inglaterra. Diyan nangyari ang trahedya at dito rin nakatira ang dalawang bida. Kaya dito tayo magsimula at ipakikilala ko ang mga sangkot. Una, narito si Claudia Zakiewska, 32 taong gulang. Tubong Poland siya, pero nakilala si Claudia dahil sa pagpapakita ng maranyanyang pamumuhay sa England. Isa siyang tunay na influencer na may 275,000 followers sa Instagram pa lang. Sikat siya sa kanyang magagandang litrato na nagpapakita ng mamahaling damit, masasayang at kapanapanabik na mga biyahe at isang buhay na talagang kaiinggitan. At narito naman si 29 anyos na Gabrielle Carrington na kilala online bilang Riel UK. Sumikat si Gabrielle noong 2013 nang lumabas siya sa British show na The X Factor. Noong panahong yon, bahagi si Gabrielle ng isang girl group na tinatawag na Miss Dynamics. Simula noon, ipinagpatuloy pa rin ni Gabrielle ang buhay niya sa spotlight na halos kapareho ng kay Claudia. Nagpo-post siya sa Instagram ng magagandang kasuotan, masasayang bakasyon at eksklusibong suryap sa mga marangyang party. Samantala, si Gabrielle ay may napakaraming 368,000 tagasunod sa Instagram. Hindi na kailangang sabihin, parehong malalaking influencer ang dalawang babaeng ito. Pareho silang may maraming tagasunod at napagkakakitaan nila ng husto ang pamumuhay nila. At diyan umano nagsimula ang drama. Ayon sa influencer na si Lala, may ilang buwan nang may tensyon na namumuo sa likod ng mga eksena. Mukhang nagsimula ito sa isang napakaliit na bagay nang i-unfollow ni Claudia si Gabrielle sa Instagram at mas lumala pa ang sitwasyon pagkatapos noon. Maraming chismis ang kumakalat online at gusto kong linawin. Chismis lang ang mga ito at hindi pa opisyal na kumpirmado. Sabi ng ilang sources sa Twitter o X, nag-aaway sila dahil sa lalaki. May nagsasabi rin na hindi natuloy ang business deal nila kaya nagpatuloy ang drama. Hindi klaro ang nangyari sa personal nilang buhay bago ang insidente, pero alam nating lalong lumala ang sitwasyon noong Abril 19. Parehong naroon sina Gabrielle at Claudia sa Soho na bahagi ng London at bumisita sila sa isang nightclub na tinatawag na Inca. Ayon sa taga-usig, ipinakita ng karagdagang CCTV review na si Miss Carrington na nakipagkita kay Gabrielle ay dumating sa Argyle Street malapit sa Inca nightclub sakay ng kotse niya. Tila nagkaroon siya ng pagtatalo sa isang lalaki habang bumababa ng sasakyan. Ngayon, ayon sa mga taga-usig, si Gabrielle ay nasangkot sa pantatalong ito na nagpatuloy matapos siyang bumaba ng kanyang sasakyan, isang itim na Mercedes. Sinubukan ng mga security ng club na awatin ito, ngunit pagkatapos ay bumalik si Gabrielle sa upuan ng driver. Ayon sa mga taga-usig na sinabi sa hayagang pagdinig ng korte at ito ay CP, sa maniobrang ito, nabangga ng sasakyan si Bibi Zakiewska na nakapwesto sa harapan ng sasakyan at siya ay nahila paabante at nahulog sa pagitan ng sasakyan at isang metal na bike rack. Ayon sa taga-usig, himila ni Gabrielle si Claudia gamit ang sasakyan kaya bumangga ang katawan ni Claudia sa metal na bike rack. Habang patuloy na umaandar ang sasakyan, tuluyan nitong nahila si Claudia sa ilalim ng sasakyan at kasabay nito ay nabangga rin ang isang miyembro ng security staff, si Anush Shishush, na nasa bangketa. Ayon sa Metropolitan Police, ang security guard ay nagtamo ng mga pinsalang mababago sa kanyang buhay at nasugatan din si Leticia Armstrong sa aksidente. Tinawagan ng pulisya bandang 4:30 ng umaga nung araw na yon at dumating sila sa lugar ng insidente bandang 5:00. Ayon sa Manchester Evening News, sinabi ng mga taga-usig na ang eksena ay mailalarawan lamang bilang maraming tao ang nagsisigawan. Maari itong ilarawan bilang isang gulo kung tutuusin. Ang pinakamasaklap ay para kay Claudia, dinala siya sa ospital at nakoma. Ilang sandali lang, inaresto si Gabrielle.
Lumabas sa pagsusuri na may 61 micrograms ng alcohol sa bawat 100 milliliters ng hininga niya. Tiningnan ko ito kasi sa Amerika, masanay tayo sa blood alcohol content o BAC. Ibig sabihin, si Gabriel ay nagrehestro ng nasa pagitan ng 0.13 at 0.14, halos doble ng legal na limitasyon na 0.08. Noong panahong yon, kinasuhan si Gabriel ng malubhang pinsala sa katawan na may intensyon, aktuwa na pinsala sa katawan, mapanganib na pagmamaneho ng lasing at tangkang pagpatay. Humarap siya sa Westminster Magistrates Court noong Abril 21 at pansamantalang ikinulong. Di siya nag-plea, pero ayon sa Manchester Evening News, gumawa siya ng hugis puso gamit ang kamay para sa kanyang pamilya at kaibigan sa korte. Ngayon, mabigat na ang mga unang kaso laban kay Gabriel, ngunit lalo pa itong pinalala matapos mamatay si Claudia noong Abril 25 at mas mabigat na kasong pagpatay ang isinampa. Naglabas ng pahayag ang Metropolitan Police matapos ang kanyang pagkamatay na nagsasabing bahagi nito. Nais naming iparating ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Claudia sa harap ng malungkot na balitang ito. Nasa isip rin namin ang lahat na naapektuhan ng insidenteng ito. Kinikilala namin ang kasong ito ay nagdulot ng malaking interes at diskusyon sa social media. Hinihikayat namin ang publiko na umiwas sa spekulasyon. Hinihiling naming huwag nang ipakalat ang graphic na footage bilang paggalang sa mga mahal sa buhay ni Claudia at sa mga nasugatan. Ang pagkalat ng mga materyal na ito ay maaring makasagabal sa nagpapatuloy naming investigasyong kriminal at posibleng makaapekto sa pagiging patas ng mga susunod na paglilitis sa korte. Sa mundong maingat na inaayos para sa social media, natuklasan ng dalawang influencer na hindi mo mabubura ang isang trahedya sa totoong buhay kapag tapos na ang pag-scroll. At ngayon, para mas lalong talakayin ang kasong ito para dyan, Imbitahan natin ang panuuhin natin ngayon, isang international law attorney at kaibigan ng scandal, si David Shafee. Salamat sa pagpunta, David. Simulan natin sa tanong na ito. Ngayon, ang akusado ay dating may kasong attempted murder, pero murder na ito ngayon. Sa tingin mo ba, makatarungan ang pantaas ng kaso niya? o sa tingin ko, alam mo, kasi pumanaw na ang biktima. Kaya nung una, attempted murder ang isinampa habang buhay pa siya at ginagamot. Sa kasamaan palad, hindi naging matagumpay ang gamutan. Hindi siya nailigtas. Kaya ngayon, murder na ang kaso. At ang murder ay nangangailangan ng intensyon, mens rea, at mukhang posible na mapatunayan nila iyon. Pero iyon ang magiging hamon para sa prosekusyon para magtagumpay at makakuha ng hatol na nagkasala sa kasong murder. Oo, tama ka. May sense na i-update o itaas nila ang kaso sa murder na yun na sa kasamang palad, pumanaw na ang biktima sa kasong ito. Malungkot na trahedya ito para sa lahat. Malakay talaga ang pagkakaiba ng attempted murder at murder. Mabigat din ang attempted murder, pero mas mabigat ang murder dahil may buhay na nawala. Kaya medyo alam ko kung paano dito sa States. Pero pareho ba dyan sa UK yung pagkakaiba ng dalawang kaso? O, ganun din. Ibig ko sabihin, mas mabigat talaga ang sentensya kapag naging murder charge na ito. At sigurado, dahil napakabigat ng kasong ito, magiging jury trial ito sa Crown Court sa UK. Naniniwala akong gaganapin ito sa Old Bailey sa London at kailangang timbangin ng jury ang mga ebidensya para magpasya kung siya ay nagkasala. Oh, nabanggit mo ang Old Bailey at narinig ko na rin yung dati nung nagre-research ako tungkol dito. Parang naalala ko bigla. Sa pagkakaalala ko, nakita ra doon si Kevin Spacey. Parang malaking korte talaga yon. Alam kong depende sa jurisdiction. Naganap ito sa London, pero pwede mo bang ipaliwanag ang tungkol sa korteng iyon? Well, ito ang pinakamataas na uri ng trial court. Kung ito ay mas mababang uri ng kasalanan, kung ito ay parang isang misdemeanor, pwede siyang litisin sa magistrate's court at maaring litisin din siya ng walang hurado. Pero dito sa Old Bailey sa High Court ito at may paglilitis na may hurado. Sige, ito talaga ang pinakamalaking usapin. Ibig kong sabihin, ito na ang pinakamabigat na kasong pwedeng kaharapin at sa pinakamataas na korte pa nila ito idadaan. Kaya hindi ito basta-basta lang na dapat baliwalain. At sa tingin ko, maraming mga salik ang nakaapekto sa lahat ng ito. Kaya himayin muna natin ang mga iyon bago tayo bumalik at pag-usapan ang murder. Ngayon, napansin ko na may alitan o hindi pagkakaunawaan sa dalawang babaeng ito matapos kong tingnan ang kanilang mga followers sa Instagram. Pareho silang may libo-libo, daan-daang libong followers. Alam mo na, sila ang mga nangunguna pagdating sa social media at pagiging mga influencer. Pero sa tingin ko, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at may pinanggagalingan sa pagitan nila. Yan ba ay isang bagay na gustong tingnan ng mga piskal habang pinaghahandaan nila ang kasong ito para sa paglilitis?
Siyempre, para mapatunayan ang mens rea o intensyon, alinman sa intensyon na pumatay ng tao o magdulot ng matinding pinsala, gugustuhin nilang maipakita na may motibo. Kaya kung ano man ang nangyari sa pagitan ng dalawang ito, ang kanilang pagtatalo at mga argumento ay magiging bahagi ng motibo. Tiningnan ko rin ang mga Instagram page nila. Magkakahawig sila ng itsura. Sa tingin ko, patas lang sabihin yon. Kaya maaaring nagkakaroon din sila ng kompetisyon sa parehong larangan bilang mga influencer. Maaaring bahagi rin yon ng dahilan. Maaaring may selosan sa pagitan nila at nauwi ito sa mas lumalang sitwasyon na nagresulta sa napakasamang insidenteng ito. Nabanggit mo ang motibo. Alam ko, sa Estados Unidos, hindi ito kailangan para magsampa ng kaso o makakuha ng hatol na guilty. Madalas lang gusto natin na meron ito. Sabi ko, gusto nating malaman ang motibo, lalo na ako na nagtatrabaho sa true crime. Alam kong pati hurado interesado dahil ang murder ang pinakakarumaldumal na krimen. Gusto nating maintindihan bakit ito nangyari. Kailangan ba ito sa UK? Hindi ito kailangan, pero mahalaga sa pagpapakita ng intensyon. Kapag may motibo, mas paniniwalaan ng hurado na may intensyon. May say yun para sa akin kasi kung ako ang abogado ng depensa niya, pwede kong sabihing sumakay siya sa kotse at baka hindi niya nakita si Claudia. Baka pag-usapan din natin ang pag-inom at pagmamaneho pero isa lang itong malaking aksidente. Kung ako ang piskal, titignan ko ang background at mga text nila. Tingnan natin ang matagal nilang alitan. Sang-ayon ako na mahalaga ang motibo, pati ang panpaplano nito. Pareho ba dito at sa UK pagdating sa murder, panpaplano at mga kinakailangan doon? O magiging bahagi ng pagsusuri ang pagpaplano dahil magpapakita rin ito ng intensyon. Pero sa tingin ko, hindi mo kailangan ng pagpaplano para mapatunayan ng kasala sa kasong murder. Kailangan mo lang magkaroon ng mens rea, yung antas ng intensyon na talagang balak mo magdulot ng grievous bodily harm na siyang terminong ginagamit sa UK o balak mo talagang patayin yung tao. Pero posibleng nabuo mo ang intensyon kahit saglit lang bago ang insidente. Sige, pag-usapan natin ang intensyon, yung mens rea na lagi mong binabanggit dito, kasi yan ang sinasabi ng mga piskal na nangyari, na ang ating akusado, si Gabriel, ay may ganitong intensyon, itong mens rea, na patayin ang biktima. Pero sasabihin ba ng depensa na aksidente lang ito, gaya ng nabanggit ko, isang trahedya na hindi dapat nangyari? Sa tingin mo ba, yan ang direksyong kukunin nila? Sa tingin ko, wala pa tayong impormasyon kung anong depensa ang kanilang ihaharap, pero maaari mong ipalagay na baka yon ang pinakamainam na depensa nila, maliban na lang kung may iba pang mga detalye na hindi pa natin alam. Pero dahil may mga eyewitness sa insidenteng ito at naniniwala akong naitala rin ito sa video, mahihirapan silang sabihin na hindi siya ang nagmamaneho ng sasakyan. Kaya marahil ang ipaglalaban nila ay hindi niya sinadyang mabangga ang biktima at isa lamang itong aksidente. Iyon na siguro ang pinaka-posibleng depensa maliban kung may iba pang detalye na di natin alam. Oo, tama ka. Wala pa tayong naririnig na anumang depensa sa ngayon. Puro haka-haka pa lang ito. Wala pa siyang inihahaing anumang plea sa puntong ito. Kaya maaga pa talaga. Nabanggit mo rin kanina ang CCTV o surveillance camera. Nagkaroon ng pagdinig sa korte sa kasong attempted murder kung saan inilarawan ng mga taga-usig sa UK ang mga pangyayari. Sa paraan nilang magkwento, sobrang karumal-dumal at nakakakilabot kahit basahin lang sa tingin ko. Ayon sa mga taga-usig, si Gabriel daw ang nagmamaneho at literal niyang hinila si Claudia papunta sa isang bakal. Alam mo yon, yung pinagpaparadahan ng mga bisikleta, isang metal na paradahan ng bisikleta. Hinila niya ito sa ilalim ng sasakyan. Para sa akin, pwede nating pag-usapan kung siya nga ba ay lasing o, alam mo yon, lampas sa legal na BAC doon. Pero para sa akin, sobrang kasuklam-suklam talaga yon, alam mo yon, sasakyan laban sa tao na wala namang sasakyan. Sa tingin mo ba, ipapansin yon ng mga piskal? Sa tingin ko makaka-apekto yun sa hurado at maaring magpasiklab ng emosyon nila. Inasahan kong mapapanood ng hurado ang video na ito na ayon sa pagkakaintindi ko at nabanggit mo ay sobrang detalyado at madugo at tinikayat ng prosekusyon ang mga tao na huwag ipasa-pasa ang video na yon. Pero manamang hindi makakaewas ang hurado sa panonood ng video na iyon na posibleng makaapekto sa pagtingin nila sa kaso. Tama, gaya ng sabi mo, kung may pagkakataon siyang huminto matapos mabangga ang biktima pero ipinagpatuloy ang pagkalagkad, maaring maging bahagi ito sa tanong ng intensyon niya.
Tama ka, maraming saksi at may video pa. Halimbawa, sinisigaw niya ang pangalan niya. Ginagawa ko lang itong halimbawa at haka-haka lang ito. Pero kung sinasabi niya ng pakyu ka, mamatay ka, at alam niyang ginagawa niya yon, malaking babala na ito laban sa haka-haka. Parehong panig dapat pag-aralan ng video at interviewin ang mga saksi. Kahit paano, nabanggit mong sinabi ng Metropolitan Police, pakiusap, huwag ninyong ikalat ang video na ito. Traumatiko para kay Claudia at pamilya ang mawala ng mahal sa buhay na 32 taong gulang, napakabatang babae at maganda na pinatay sa ganitong paraan. Bukod pa doon, kung ipapakalat pa natin ito, masakit para sa kanila at pwedeng makaapekto sa investigasyon. Yan din ang susunod kong tanong. Kakamatay lang niya kamakailan. Yung aksidente, ilang araw o linggo na ang nakalipas, pero ngayon lang talaga siya namatay. Nagbabago ba ito ng takbo ng investigasyon? Dati kasi buhay pa siya, may pag-asa pang magising mula sa coma. Hindi na namin siya may interview bilang investigador dahil pumanaw na siya. Homicide na ang investigasyon, tama ba? Tama. At malinaw na hindi na siya magiging saksi. Hindi na nila makukuha ang kanyang salaysay. Kaya tiyak na maapektuhan nito ang kaso. Kaya na napag-usapan, marami pang ebidensya. Kaya maaring hindi na kailangan ng kanyang salaysay para mapatunay ang nagkasala ang akusado. Nabanggit ko na ito pero gusto ko talagang itanong. Tungkol sa pagmamaneho ng lasing dito, alam kong depende sa estado, pero mabigat talaga ito. Ang pag-inom at pagmamaneho ay sanhi ng maraming pagkamatay, isang trahedya. Sa Estados Unidos, alam kong pwede kang makulong ng matagal dahil dito. Paano naman dyan sa UK kung lampas siya sa legal na limit? Kaya krimen din ito sa UK. Hindi ko eksakto alam kung ano ang limitasyon ng blood alcohol content sa London. At hindi ko rin alam kung anong ebidensya ang meron. Kung may ebidensya ba talaga sila kung ano ang blood alcohol content niya. Magamat para meron silang ebidensya dahil kinasuhan siya sa kasong pagmamaneho ng lasing. Pero malinaw na mas magaan itong krimen na ito kumpara sa, alam mo na, sa kasong murder. Kaya malamang itutuloy nila ang kasong yon. Pero ang magiging focus nila ay makuha ang guilty verdict para sa kasong murder. Iniisip ko bilang defense attorney kung ako nasa team niya pero di ko rin alam ang proseso dyan. Ipinaliwanag mo na ito sa akin pero sasabihin ko, sige, gawing vehicular manslaughter na lang ang kaso. Dahil sige, kung siya ay nasa impluensya ng alak at meron silang antas ng alak sa dugo niya, nasa kwento ko yon. Hindi ko kabisado kung ano ang limit dyan. Dito sa Amerika, 0.08. Halos pareho lang din sa London. Kung sabihin nila na hindi na nila kayang ipantanggol dahil lumampas sa limitasyon ang resulta ng breathalyzer o dugo, wala na talaga silang magagawa. Bakit hindi ito vehicular manslaughter, hindi murder? Pwede bang ipaglaban ng depensa na ibaba ang kaso? Sa tingin ko, oo. At kung makita ng prosecution na nahihirapan silang patunayan ang intensyon, pwede nilang ibaba ang kaso sa manslaughter. At kadalasan, ganun ang nangyayari kapag may kaso ng murder charge pero hindi nila mapatunayan ang intensyon. Maaring ito ang habulin ng depensa. Pwede nilang tanggapin na lasing siya, tama? Dahil maaring umamin sila sa, alam mo na, kasong pagmamaneho habang lasing at sabihin na aksidente lang ito na nangyari habang siya ay lasing. Mas magaan ang parusa kung siya ay napatunayang nagkasala lang ng pagmamaneho habang lasing at hindi ng murder or manslaughter. Tama, yun din ang nasa isip ko. Kung ako ang defense attorney, yun ang gusto kong gawin. Gaya ng sabi mo, based sa usapan natin, mukhang naniniwala ang mga prosecutor na may mens rea at intensyon talaga. Posibleng marami pa silang impormasyong hindi inilalabas. Chismis lang ang pinag-uusapan natin ukol sa alitan nila. Pero baka alam na ito ng mga prosecutor at baka nakita na nila ang mga DM. Sa tingin ko, dito papasok ang susunod kong tanong. Kilala natin ang dalawang babaeng ito. Yung isa dahil naging contestant siya sa The X Factor, isang sikat na palabas, pate sa ibang bansa. Bukod pa rito, pareho na silang kilalang influencer ngayon. Iniisip ko, pwede bang gawing ebidensya sa korte ang posts, DM o lifestyle nila bilang influencer kung umabot sa paglilitis? Oh, sigurado. Sa tingin ko, magiging ebidensya ang mga post nila, lalo na kung tungkol sa isa't isa ang mga ito. Hindi ko alam kung nag-post sila ng publiko tungkol sa isa't isa. Pero tulad ng sabi mo, mahalaga ring ebidensya ang mga direct message nila sa mga kaibigan o pag-uusap nila. Hula ko, may mahaba at komplikadong kwento dito na nagdulot ng alitan na lalo pang lumala hanggang sa nauwi ito sa tunggalian na sa huli ay nagresulta sa kasong
murder. Kaya napaka-interesanting kwento ito na dapat sundan para maintindihan ang motibo. At paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon ang dalawang babaeng kilala at tila maranya ang pamumuhay? Kung saan ang isa ay patay na at ang isa naman ay malamang nagugugol ng mahabang panahon sa kulungan. Oo, pareho silang may buhay na kapag nag-scroll ka, minsan naiisip ko rin, sana ganun din ako. Tingnan mo mga damit at bakasyon nila, ang gaganda ng lahat. At gayon pa man, para matapos ito ng ganito, gaya ng sinabi mo, ang isa ay 32 taong gulang, pinatay na siya ngayon. Ang isa naman, 29 na taong gulang, inaakusahan ng murder. Ibig ko sabihin, hindi mo aakalain na doon ito hahantong. At sa tingin ko, tama ka. Kaya maraming atensyon ang kaso na ito dahil nabibigyan tayo ng pagkakataong masilip ang nasa likod ng tabing. Paano nga ba ang buhay ng mga high-end influencers sa ganitong trabaho? At pagkatapos ay may ganitong kaso. Alam kong paulit-ulit ko itong sinasabi, pero ito na ang pinakamabigat na kasong maaari mong harapin. Dahil ang pagpatay ay, alam mo na, ang pinaka hindi mapapatawad na gawain. At muli, hindi pa siya nahahatulan dito. Hindi pa nga siya nagsusumitay ng plea. At dito papasok ang huli kong tanong para sa iyo, David. Ano ang mga iniisip mo, ang mga hinuha mo tungkol sa mga susunod na mangyayari? Sa tingin mo ba ay matatapos ito sa isang plea? Susubukan ba ng kanyang depensa na pababain ang kaso gaya ng nabanggit natin? Kung mahatulan siya sa kasong murder, anong sentensya ang maaring makuha niya? Ano ang iyong opinyon dito? Parang bago pa natin malaman ang iba pa, napakaraming ebidensya, mukhang magiging napakalakas ng kaso ng prosekusyon. Kaya ang hula ko, ang susubukan ng depensa ay gamitin ang depensang binanggit mo. Kapag hindi yun nagtagumpay, susubukan nila makipag-plea bargain, aamin sa kasong manslaughter para magaan ang sentensya. Sa tingin ko, ganito ang takbo ng kaso. Kailangan pa rin nating sumubaybay at tuklasin ang ibang detalye. Ano kaya ang iba pa niyang depensa? At maaaring ipagtanggol niya na may elemento ng self-defense. Akala niya aatakihin siya. Inisip niya siya ay aatakihin. Pero mahina ang depensang iyon dahil sumakay na siya sa kanyang sasakyan at protektado na siya. Kaya interesante kung ano ang gagawin ng depensa. Hula ko, baka subukan nilang umamin sa mas magaan na kaso. Oh, ito. Talagang nakakalungkot sa lahat ng aspeto. Alam mo yon, may nawalang buhay, may nasirang buhay, at lahat ng desisyong ginawa ay sana naiwasan. Nakakalungkot ang kwentong ito. Salamat David Safiri sa pagpunta sa Scandal at pagpapaliwanag ng lahat ng ito. Salamat. Si Gabrielle Carrington ay babalik sa korte sa Mayo 19. Dito nagtatapos ang episode ng Scandal na yon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba o makipag-ugnayan sa akin sa social media tulad ng Instagram, mahanap mo ako sa pangalang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayong araw. Gaya ng dati, ako ang inyong host, Sierra Gillespie, at magkikita tayo muli sa susunod.